Magandang araw mga kaibigan. Advertise muna tayo. Meron tayong available na dark chocolate o tablia. Dito lang kayo mag-contact 0916-90-00997. Limited lang po ang stock kaya first come first serve basis at hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang araw-araw. Napakasustansya pa ito. It's good for my health. At gusto ko lang din matulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang produkto. Okay, bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News That Matters. Title, Impossible Crime. Ano ba yung impossible crime? Binatikos ni Atty. Rowena Guanzon ang inihaing complaint ng Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa National Bureau of Investigation laban sa umano'y death threats na natanggap niya. Ayon kay Guanzon, imposibleng mangyari ang naturang krimen kaya tinawag niyang impossible crime. So ito yung exact statement ni Atty. Guanzon. Si Yusek Claire nag-file ng complaint sa NBI. Death threats daw. Nako ma'am, that is an impossible crime. Ang kinasuhan, hindi naman kaso, parang reklamo, tapos humihiling si Atty. Claire na imbestigahan ng NBI yung post January 2 post ata yun na naipublish doon sa Luminous Attorney Trexie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. Sinagot na ni Attorney Trexie ito. May official statement na pananakot daw ito para supilin ang mga tao na nag-criticize sa gobyerno. Kasi sabi na Atty. Trixie, kung kami nga, abogado na, kaya nilang sampahan ng reklamo, how much more yung ordinaryong citizens na mag-criticize sa gobyerno. So, pananakot. Parang ganun din yung ginawa kay General Romeo B. Pukis. Sinampahan ng kasong sedition na aresto, makapiyansa, para matakot ang mga tao na mag-criticize sa gobyerno. So, tatlong abogado na ito sa pananaw ni Atty. Claire Castro, death threat. Hindi ko nabasa yung buong post. Kaya lang parang ganito, Claire, parang, I hope maintindihan mo, naintindihan namin na isang tuta ka lang. Something like that. So, paano magkaroon ng death threat yung tinawag ka na tuta? Ang background nito is after na sinabi ni Atty. Claire Castro na si BP Sara kamukha ni Chucky, yung manika na pag nagalit so di ba ang pangit si Chucky pag So ito, nakialam na si Atty. Guanzon, batikang abogada, dating commissioner ng COA at COMELEC, hindi basta-basta yan. Harvard graduate ito, may Master of Law sa Harvard. Impossible crime. But anyway, hintayin natin ang ng NBI. Ako, may tiwala ako sa NBI. Isa sa ahensya ng gobyerno na mataas ang respeto ko mula sa pulpa. Kaya marami akong kaibigan, pag nagkakaproblema, sinasabi na
Hanggat maaari, ayaw naming magsumbong sa pulis kasi nga hindi sila satisfied sa performance ng pulis. Gusto namin ng NBI. And I agree. Mataas ang professionalism ng NBI. Panahon ni Director Jaime Santiago, may mga tinatakot na mga vloggers, sina Crisette, Laureta Chu, Joey Di Bebre, mga iba pa. Tinatakot lalo na nung panahon ng 19th Congress. Nako, itong sina Crisette, Laureta Chu, puring-puri. Mataas ang papuri nila sa NBI under the leadership of the Director Santiago dahil naging objective ang kanilang investigasyon at nagkaroon ng peace of mind sina Crisette na alam nyo na nangyari sa TRICOM at iba pa dahil maganda daw ang treatment sa kanila ng NBI. Kaya saludo ako sa NBI na gagawin nila kung ano yung tama. So, mapipigilan ba ang taong bayan sa pag-criticize sa gobyernong ito sa pananakot? I don't think so. Kasi ano ba yung kanta? Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Ang tao, pag nakikita niya na nawawalan na siya ng karapatan, may mga tao na hindi matatakot, lalong magpupumiglas yan, magsasalita. Kaya kung ang purpose ng administrasyong ito is takutin ang mga kritiko, nagkakamali sila. Tignan nyo sina Congressman Barsaga, Congressman Libeste. Kahit anong gawin nilang kaso, ethics, suspension, tuloy-tuloy pa rin sila. Ganyan din ang tayo mga taong bayan. Basta nakikita natin, kasi ang power of democracy nasa atin. Ang kapangyarihan nasa taong bayan, a government of the people, by the people, and for the people. Tayo. Bakit silang nakaupo ang mananakot sa atin? Basta, sumunod lang din tayo sa batas. And I believe, kahit hindi ako abogado, na walang na-commit na violation si Attorney Trixie Angeles dahil kilala natin ang pagkatao ni Attorney Trixie Angeles. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin yung video na ito. O karon mao na ni si Angkol ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahimtang nga kawayan lang ang ilang atop. Og apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko ang sa imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga di pag yun ni mailisan. So kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kay ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa
panghatag og sin. So, Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo. So, unsa ra di imong panginabuhian, Kol? Umarag yapon. So, manguma lang ka, Kol. So, panginabuhian ang Kol, mag-uuma lang siya. O, sige, Kol, salamat. Salamat.